Sa pinakamaagang panahon, noong unang namuhay ang sangkatauhan sa mundo at isinilang ang kanilang mga anak na babae, tahimik at malawak pa ang mundo. Isa itong panahong nalimutan na, matagal bago ang malaking baha. Noon, sariwa pa ang lupa, malinaw ang agos ng mga ilog, at walang hanggan ang mga kagubatan. Ngunit may nagsimulang kumilos sa puso ng tao, isang anino na dahan-dahang nabubuo. Dito nagsimula ang kwento ng mga Nephilim. Nagsimula ito noong panahon ni Jared. Ito'y isang henerasyon bago si Enoch at 2 bago si Noah. Mabilis na kumalat ang buhay sa mga kapatagan at burol habang dumami ang tao. Ngunit habang lumalago sila, unti-unting nagbago ang kanilang mga puso. Pumasok ang selos sa kanilang isipan at nagsimulang umusbong ang kasamaan sa mga tahanan. Ang dating malinis at maliwanag ay nagsimulang dumilim. Doon dumating ang mga nilalang mula sa kalangitan. Sila ang tinatawag na mga anak ng Diyos, kilala rin bilang mga tagapanood. Sila ay mga nilalang mula sa langit na ipinadala upang bantayan at protektahan ang sangkatauhan. Mula sa itaas, pinanood nila habang dumarami ang mga tao at nagsisimula ang mga sibilisasyon. Ngunit kalaunan, napaling ang kanilang pansin. Nakita nila ang mga kababaihang tao, mahinhin, puno ng sigla at kakaiba sa alinmang nakita nila noon. Pinagmasdan nila ang mga ito habang nagtitipon sa tabing ilog, gumagalaw sa mataas na damuhan at tumatawa sa ilalim ng langit. Nagsimulang tumubo ang mapanganib na pagnanasa sa puso ng mga tagapanood. Dapat sana'y sila'y nagpoprotekta, ngunit ang naramdaman nila ngayon ay pagnanasa. Nais nilang angkinin ang mga kababaihan makisama sa kanila at pasukin ang mundong dati hiwalay sa kanila. Tinipon sila ng kanilang pinuno, si Semyaza, sa isang malawak na kapatagan malapit sa bundok Hermon. Natakot siyang gawin ito mag-isa, kaya hinimok niya ang iba na sumama. Sinabi niyang dapat silang magkasundo at itali ang kanilang sarili sa isang sumpa sakaling may umurong. Kaya gumawa sila ng panatang magtatakda ng kanilang kapalaran. Sabay-sabay silang bumaba. Napunit ang langit, yumanig ang lupa sa kanilang pagdating. Nagpakita silang may anyong tao, ngunit maliwanag na hindi sila tagamundong ito. May kakaibang liwanag na bumabalot sa kanila at ang kanilang mga matay tila nagliliyab na baga. Nakapanlulumong pagmasdan, maganda at nakakatakot. Napatingin ng mga tao sa pagtataka, ditiyak kung mga banal na mensahero ba ang kanilang nasaksihan o mas masama pa. Hindi nagtagal, pinakasalan ng mga tagapanood ang mga kababaihang tao. Mula sa kanilang pagsasama, isinilang ang mga anak na hindi pa kailanman nakita sa mundo. Sila'y mga higante, higit ang laki sa lahat at may kapangyarihang lampas sa kayang taglayin ng tao. Tinawag silang Nephilim. Sa simula, itinuring silang mga mandirigmang makapangyarihan, mga alamat na pumatay ng mga halimaw, sumakop ng mga lungsod at nagbuhat ng mga batong di kayang itaas ng sinuman. Ngunit agad ring lumabas ang kanilang tunay na likas. Hindi sila mga bayani. Sila'y mga nilalang ng gutom at karahasan. Sinimulan nilang sakupin ang mga pangkat ng tao. Dahil sa kanilang dambuhalang katawan at walang kapantay na lakas, nakuha nila ang ganap na kontrol. Inagaw nila ang mga lupa at humingi ng mga alay mula sa mga nakatira roon. Sa takot, itinuring silang mga Diyos ng mga tao, ngunit lumaki pa ang kanilang pagnanasa. Sa una, kinain nila ang bunga ng lupa, winasak ang mga pananim hanggang sa mawalan ng ani ang mga taniman. Pagkatapos, tumungo sila sa mga hayop, nilamon ng buong kawan at pastulan sa isang iglap. Ngunit lumalim pa ang kanilang gutom. Nang hindi na sila kayang suportahan ng kalikasan, napaling ang kanilang atensyon sa sangkatauhan. Sinimulan nilang usigin ang mga tao na parang mababangis na hayop, pinuksa ang buong pamayanan ng walang awa. Kumalat ang takot sa buong lupain, walang hukbo,
o depensa ang makapigil sa kanila. Samantala, ang mga tagapanood na wala nang pakialam sa kanilang tungkulin ay nagsimulang lumikha ng mga dilikas na nilalang sa pamamagitan ng paghahalo ng iba't ibang uri. Ang mga nilalang na ito ay gumala sa mga kagubatan at kapatagan, mga nilikhang labag sa kalikasan at nagdudulot ng lagim saan man sila mapadpad. Nawala ang ganda ng mundo. Ang dating hardin ng buhay ay naging bangungot. Gamit ang mga kamay na sinlaki ng katawan ng puno, nagtayo sila ng mga lungsod mula sa bato, napakalaki, animoy bundok. Sa kanilang mga pader, isinabit nila ang mga bungo ng kanilang mga biktima, babala sa sinumang magtatangka ng paglaban. Ang mga lungsod na ito ng mga halimaw ay naging lugar ng pagsamba at sindak. Lumuhod ang mga tao sa harap nila, inuusal ang kanilang mga pangalan hindi dahil sa paggalang, kundi sa labis na takot. Si Og ang higanteng bundok, si Arba ang dakilang tagapagtayo, si Anak pinuno ng mga kapatagan, at si Gilgamesh kalahating tagapagligtas, kalahating halimaw. Bawat isa ay humingi ng mga ritual, handog at buhay upang hindi sila magalit. Umawit ang mga tao para sa kanila at inalay ang pinakamahalaga nilang pag-aari. Umaasang makakaiwas sa kapahamakan. Ngunit pagkatapos, nagsimulang ibunyag ng mga tagapanood ang mga lihim na hindi dapat matutunan ng tao. Itinuro ni Azazel kung paano hubugin ang bakal sa mga patalim. Gumawa ng baluting di tinatablan ng sibat. Humugis ng mga batong kasingkinang ng bituin at lumikha ng mga kagamitang pampaganda upang baguhin ang mukha at puso ng kababaihan. Ibinahagi ni Tamil ang mga orasyon at pang-akit, mga salitang nagpapagulo ng isipan, pumupukaw ng pagnanasa at nagpapalaganap ng panlilinlang. Ang iba pa'y nagturo ng mga lihim ng mga bituin at langit, hindi para sa paghanga, kundi upang manipulahin ang kapalaran. Ipinakilala nila ang mga inumin, ritual at mga paraan upang gawing sumpa ang mga sagradong bagay. Hindi namamalayan ng mga tao ang kanilang pagbagsak, palalim ng palalim sa kadilimang hindi na nila matakasan. Natutunan nilang lumikha ng mga kasangkapang pamatay, pukawin ang mga damdaming ipinagbabawal, at tumawag ng mga kapangyarihang hindi nila lubos na nauunawaan. Nagbago ang mundo. Ang mga lungsod ay umalingaw-ngaw sa sigaw, tinigmak ng dugo ang mga lansangan, at ang kalupitan ay naging aliwan. Pinuri ang digmaan at ginaya ng tao ang karahasan ng mga higante. Hindi na dumarating ang mga panahon gaya ng dati, naantala ang tagsibol, humaba ang taglamig at tumigil sa pagbibigay ang lupa. Ang mga puno ay nagbunga ng kakaibang prutas. Ang mga hayop ay isinilang na may kapansanan. Ang mga ilog na dating malinaw ay naging madilim at maputik, para bang may sakit ang kalikasan. Nalason na ang buhay at hindi na mamalayan ng lahat. Tinatahak na ng mundo ang daan patungo sa kanyang pagbagsak. Tiningnan ng Diyos ang winasak na mundo at nagsalita ng may matibay na paghatol. Hindi mananatili ang aking presensya sa tao magpakailanman sapagkat sila'y laman lamang. Mula noon, nilimitahan ang buhay ng tao sa 120 taon. Hindi ito basta pahayag. Isa itong babala, isang orasan na nagsimulang magbilang pabalik para sa buong sangkatauhan bago dumating ang paghuhukom. Pagkatapos ng mga salitang ito, tumahimik ang langit. Isang malalim at nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Para bang ang langit mismo ay huminto sa paghinga, naghihintay sa nalalapit na mangyayari. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang buhay na parang walang nagbago, ngunit may nagbago na. Dumilim ang kalangitan ng walang dahilan, nagkagulo ang mga ibon, lumilipad palayo mula sa hindi nakikitang panganib. Ang lupa'y nagbuga ng mabahong amoy, isang malagim na hudyat na ang banal na pagtitimpi ay malapit ng matapos. At gayon paman, sa gitna ng dilim,
May isang lalaking naiiba sa lahat, si Enoch ang kanyang pangalan. Siya ang ikapitong henerasyon mula kay Adan at tumangging yumuko sa Nephilim o sa mga tagapanood. Ang kanyang mismong pagkatao ay salungat sa pagkabulok ng mundo. Habang naghahari ang kaguluhan, pinili niya ang landas ng katuwiran. Maliwanag ang kanyang diwa at hindi natitinag ang kanyang pananampalataya. Naglakad si Enoch kasama ng Diyos. Matapang siyang tumindig sa harap ng mga bumagsak na anghel at ng mga tao at walang takot na nagpahayag, "Tinalikuran ninyo ang langit at dinungisan ng lupa." Nang marinig ito ng mga tagapanood, nanginig sila sa takot sa alam nilang darating. Sa pagkataranta, hinanap nila si Enoch, umiiyak, nagmamakaawa at ibinigay sa kanya ang mga mensaheng nais nilang iparating. Isang araw, habang nagdarasal si Enoch mag-isa, bumuka ang langit sa kanyang harapan. Inangat siya mula sa lupa, dumaan sa mga pintuang yari sa apoy. Umiikot sa kanya ang mga haliging nagliliyab, ngunit hindi siya nasaktan, bagkus ito'y bumukas na tila mga tarangkahan patungo sa ibang daigdig. Niyakap siya ng liwanag, iniwan ng kanyang mga paa ang lupa at unti-unting naglaho ang mundo sa ilalim niya. Biglang nakatayo si Enoch sa mga kalawakang puno ng liwanag at anino, mga lugar na walang taong kailanman nakakita. Naglakad siya sa mga maliwanag na pasilyo kung saan ang mga agos ng apoy ay tumatawid sa mga ilog ng kristal, ngunit hindi kailanman naghalo. Ang mga dingding ay may pulso ng liwanag, umaawit ng mga awiting walang sinumang tao ang makakaunawa. Doon, nakita niya ang mga makapangyarihang anghel na sumusulat sa walang hanggang kasulatan, tinatala ang mga pangalan ng tao at ng mga nilalang ng langit. Kumikislap ang mga titik sa bughaw na apoy. Ang iba'y isinusulat, ang iba na may binubura. Doon ibinunyag sa kanya ang ganap at nakakakilabot na mensahe. Narinig ni Enoch ang hatol para sa mga tagapanood. Iniwan ninyo ang kataasan ng langit, dinungisan ng mundo sa ibaba. Nagsilang kayo ng mga higante, kumalat ang kasamaan, ibinahagi ninyo ang mga lihim na hindi para sa tao. Ngayon, haharapin ninyo ang inyong wakas. At narinig rin niya ang kapalaran ng kanilang mga anak. Walang kapayapaan ang mga Nephilim. Magkakatalo-talo sila at malulunod sa tubig na babaha sa mundo. Ang kanilang mga espiritu ay magiging ligaw, palutang-lutang na mga anino hanggang sa huling paghuhukom. Para naman sa mga anghel na bumagsak, umalingaw-ngaw ang tinig ng kataas-taasan na may wakas. Mananatili kayong nakakulong sa kadiliman, pahayag ng tinig mula sa itaas. Doon kayo hahawakang bihag hanggang sa huling araw, kung kailan ihahatol kayo at itatapon sa walang hanggang apoy. Bagamat nanginginig si Enoch, hindi siya tumakbo. Itinaas niya ang kanyang paningin at itinuro ng mga nilalang ng langit ang daan pabalik. Bumalik siya sa lupa, batid na ang mensaheng kanyang natanggap ay hindi maaaring itago. Muling hinarap ni Enoch ang mga tagapanood. Nangangatog ang kanyang tinig, ngunit matatag ang kanyang loob. Ipinahayag niya ang hatol, "Wala kayong makakamtang kapayapaan. Babagsak ang inyong mga anak at ang inyong mga pangalan ay mawawala sa alaala ng langit." Yumuko ang mga tagapanood sa kawalan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, nadama nila ang tunay na takot. Ngunit nang si Enoch ay bumaling sa mga tao upang sila'y balaan, hindi sila nakinig. Tinipon niya sila, tumindig sa gitna nila at sumigaw, "Makinig kayo sa akin, mga tao sa lupa. Nakita ninyo ang mga tagapanood na lumalakad sa piling ninyo. Sinundan ninyo ang kanilang masamang yapak. Magbalik loob na kayo. Nagsalita na ang kataas-taasan, hindi na magpapatuloy ang kasamaan na ito." Ngunit ang kanyang babala ay hindi pinakinggan. May mga tumawa sa kanya, ang iba'y tumalikod, ilan lamang ang tunay na nakarinig sa kanyang panawagan. Karamihan ay nagpatuloy sa dati nilang gawain, nagtatayo, kumakain, naghahalo, pumapatay, bulag sa katotohanang nagsimula na ang pagbibilang ng oras.
At dumating ang sandali gaya ng itinakda ng langit. Ipinadala ng Diyos ang kanyang pinakamalalakas na lingkod upang isakatuparan ang hatol. Dumating ang 4 na arkanghel, bawat isa ay may dalang misyon. Si Mikel, ang dakilang mandirigma, ay isinugo upang maghatid ng katarungan sa mga tagapanood at alisin ang kapangyarihang kanilang ninakaw. Si Rafael, manggagamot at hukom, ay tumanggap ng pinakamadilim na tungkulin. Hanapin si Azazel at ikulong siya magpakailanman. Si Gabriel, tagapagdala ng mga tagong katotohanan, ay inutusang maghasik ng digmaan sa mga Nephilim upang sirain nila ang isa't isa. Si Uriel, tagapagdala ng liwanag, ay dumating upang balaan ang sangkatauhan at ipahayag ang darating na paghuhukom. Unang bumaba si Rafael, isang nagliliyab na apoy. Natagpuan niya si Azazel na nagtatago sa isang tigang na lugar na tinatawag na Dudael, na babalot ng kadiliman. Gamit ang mga tanikala na gawa mismo mula sa salita ng Diyos, ginapos niya ito. Kumislap ang mga tanikala sa banal na apoy at sinunog ang balat ni Azazel. Kinaladkad siya ni Rafael sa mga batong matatalim, pinunit ang kanyang laman habang siya ay sumisigaw sa galit. Sa kailaliman ng bangin, itinapon siya. Malalaking bato ang tumatakip sa hukay. Doon nanatili si Azazel, nakagapos, nag-iisa at naghihintay sa huling araw ng paghuhukom. Sunod na dumating si Michael. Hinabol niya ang natitirang mga tagapanood, yaong mga nakatakas. Isa-isa niya silang tinugis, binihag at itinapon sa malalalim na kuweba. Sobrang tahimik at selyado na ni Aninoy, hindi makakalabas. Mga nagbabagang bato ang humarang sa bawat lagusan. Kasabay nito, isinagawa ni Gabriel ang kanyang misyon sa hanay ng mga Nephilim. Gumalaw siya gaya ng tahimik na bagyo. Isang bulong sa hangin, nagtanim ng takot at hinala sa kanilang isipan. Kung saan dati may pagkakaisa, ngayon ay nagsimulang mamuo ang pagdududa. Ang mga tribo na dating nagkakaisa sa dugo at pagkakapatiran ay ngayon ay nagtitinginan na may tumitinding galit. Isang maliit na mitsa lang ang kailangan upang sumiklab ang tunggalian. Pumutok ang digmaan, higante laban sa higante, kapatid laban sa kapatid, sa mababangis na labanan na nagpayanig sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Bumagsak ang kanilang mga makapangyarihang lungsod at naging abo ang kanilang paghahari. Ito ang simula ng katapusan. At gayon paman, nanatili pa rin ang sangkatauhan. Bumaba si Uriel upang lumakad sa piling ng mga tao. Binabalaan sila na malapit na ang huling oras. Tumayo siya sa mga pamilihan at bukas na mga bukirin. Itinataas ang kanyang tinig upang marinig. Dumating na ang panahon, Aniya. Nagsalita na ang kataas-taasan, kailangang matapos ang kasamaan na ito. Ang inyong inani ay siya ring aanihin ninyo, ngunit may maliit pang bintana ng awa. Magbalik loob na kayo, magsisi. Hanapin ang may lalang bago pa tumaas ang mga tubig. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, ipinahayag ni Uriel na ang mga daing ng lupa ay narating na ang langit. Ang mga mapaghimagsik na anghel ay nakagapos na at bilang na ang araw ng mga higante. Ngunit binaliwala pa rin siya ng mga tao, patuloy nilang ginamit ang mga lihim na kaalaman na iniwan ng mga tagapanood. Lumala ang karahasan at nabalot ng dugo at baluktot na nilalang ang mundo. Ngunit nanatiling dalisay si Enoch, malapit siyang lumakad kasama ng Diyos. Isang gabi, habang nagdarasal siya mag-isa sa bukirin, bumuka ang kalangitan sa kanyang ulunan. Inalis si Enoch mula sa lupa. Pumasok siya sa mga daigdig na lampas sa oras, ginabayan ng mga maningning na nilalang patungo sa mga dimensyong hindi pa kailanman naisip ng tao. Umikot sa kanya ang mga bilog ng apoy, ngunit hindi siya nasaktan. Ang mga tore ng maningning na liwanag ay gumalaw na tila buhay. Iniangat siya sa mga antas ng pag-iral. Sa bawat level na kanilang dinaanan na ipinakita ang bahagi ng napakalawak na paglikha.
Nasulyapan niya ang hangganan ng mundo at ang malalalim na silid kung saan natutulog ang mga hangin. Nasulyapan niya ang lugar ng kaparusahan kung saan naghihintay ang mga mapanghimagsik sa kanilang hatol at ang Eden na nananatiling buo, nagniningning at nakaselyado mula pa sa simula. Pagkatapos, iniangat pa siya ng mas mataas sa mga dako kung saan ang araw at buwan ay sumusunod sa banal na mga tagubilin. Dumaan siya sa nagliliyab na mga bundok ng kabanalan na hindi nasusunog, nakita kung saan ipinapanganak ang kulog, at naglakad sa mga silid kung saan itinatago ang mga bituin na tila mga kayamanan. Lampas sa mga langit, ipinakita kay Enoch ang mga darating. Nakita niya ang pagkabulok na kumakalat na parang lason, mga lungsod na itinayo sa ibabaw ng mga buto, mga taong lumuluhod sa mga nalimutang higante, galit na lumalaganap na parang apoy, at kasabay ng mga pangitaing iyon, naging malinaw ang dakilang paghuhukom. Ang balanse ay lumilihis, ang mga pangalan ay nawawala sa walang hanggang mga talaan, at ang mga tubig ay dumarating, hindi bilang karaniwang ulan, kundi bilang hatol mula sa langit. Nakinig si Enoch at siya'y sumulat. Itinala niya ang bawat pangitain. Ayon sa sinaunang tradisyon, bumuo siya ng 366 na aklat na naglalaman ng kanyang patotoo. Isinulat niya ang tungkol sa kaparusahan ng mga anghel, ang pagbabagong muli ng lupa at ang mga darating na araw sa hinaharap. At nang ang lahat ay nabunyag at wala nang natirang lihim, si Enoch ay inangat lagpas sa mga bituin na sumusukat ng panahon. Doon, nakita niya ang mga huling tahanan, nasaksihan niya ang lihim ng katarungan at habag. Sa isang panig, mga maningning na tahanan para sa mga matuwid, puno ng kapayapaan, nagniningning sa walang hanggang liwanag at hindi naaabot ng sakit o anino. Sa kabilang panig, nakita ni Enoch ang isang lugar ng walang hanggang dilim kung saan ang masasama ay naghihintay, ganap na mulat, wasak ng kawalang hanggan mula sa liwanag. At sa pinakasentro ng lahat ay nakatayo ang trono ng makapangyarihan. Ang mga ilog ng walang hanggang apoy ay umaagos mula sa ilalim nito, at ang hindi maipaliwanag na kadakilaan ay bumabalot dito. Bumagsak si Enoch sa lupa, hindi niya magawang itaas ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya itinaboy ng Diyos. Sa halip, ibinalik siya, hindi bilang parusa, kundi bilang isang sugo. Kailangan muling magsalita ni Enoch at ibahagi ang katotohanan ng lahat ng kanyang nasaksihan. Nang bumalik siya sa lupa, may nagbago sa kanya. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tinipon niya ang kanyang anak na si Methuselah, ang kanyang mga kaapu-apuhan, at ang iilang na natili sa katuwiran. Isinalaysay niya sa kanila ang mga daigdig na kanyang nakita, ang mga tahanang inihanda sa itaas, ang mga selyadong aklat, ang mga pangalang nasusulat sa apoy. Binalaan niya sila na ang paghuhukom ay hindi isang malayong alamat, at nakiusap na huwag nilang ipagpalit ang kanilang mga kaluluwa para sa panandaliang kasiyahan, na huwag sundan ang mga higante sa kasamaan, ni mahulog sa mga bitag ng mga bumagsak na anghel. Isang taimtim na katahimikan ang bumalot sa kanyang tahanan ng araw na iyon. At hindi naglaon sinabi ni Enoch na tapos na ang kanyang panahon sa lupa. Sa takdang araw, siya'y naglaho. Kinuha siya ng Diyos. Iniangat siya at hindi na muling lumakad sa piling ng tao. Sa isang iglap tumigil ang mundo. Maging ang kaguluhan ay napahinto. Kumalat ang mga bulong-bulungan na si Enoch ay hindi namatay gaya ng ibang tao. Na siya ay tinanggap ng liwanag. Na siya ay kinuha ng buhay ng may lalang ng huling bumukas ang langit. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Makalipas lamang ang kaunti, lumaganap ang lagim sa buong lupain. Nag-away-away ang mga Nephilim sa mababangis na digmaan. Gumuho ang kanilang mga lungsod sa bigat ng sarili nilang kasamaan.
Nang wala na ang tinig ni Enoch upang sila'y pigilan, tuluyan nang nalugmok ang tao sa kasamaan. Ang mga anak ng mga bumagsak na anghel ay lumakad sa ibabaw ng mga buto. Ang mga kababaihan, tinuruan ni Tamil, ay naggamit ng mga mahika ng walang hiya. Ang mga huwad na propeta ay nagsalita ng mga kasinungalingan na hinugot mula sa mga bituin. Bagamat ang mga tagapanood ay nanatiling nakabaon sa kailaliman, ang kanilang mga anak ay namuno sa ibabaw bilang mga tirano. Nayanig ang mga bundok sa bawat hakbang nila, nasa dugo ang mga bukal ng lupa, umalingaw-ngaw sa langit ang mga sigaw ng mga inosente. Pagkatapos dumilim ang langit, nalito ang mga panahon, hindi na sumiklab ang araw gaya ng dati, naligaw ang mga ibon. Ang mga puno ay yumuko sa kanilang mga sarili. Ang lupa, pagod at puno ng sugat ay umungol sa sakit. Ngunit sa kabila ng aninong iyon, may lumitaw na liwanag, Noe ang kanyang pangalan. Habang ang lahat sa paligid niya ay nilamon ng karahasan at mahika, siya ay nagbungkal ng lupang winasak gamit ang tapat na mga kamay. Sa edad na 600, siya ay nanindigang mag-isa sa kalinisan. Pinalaki niya ang kanyang mga anak na may paggalang sa kataas-taasan at itinataas niya ang kanyang mga panalangin araw-araw. Nanatili siyang matuwid, hindi nadungisan ng kasamaan ng kanyang panahon, isang taong patuloy na nakaririnig sa tinig na minsang nagsalita kay Enoch. At muling dumating ang tinig, wawakasan ko ang lahat ng may buhay sapagkat ang mundo'y puno ng kalupitan. Wawasakin ko sila, pati na rin ang lupa. Ipinahayag ng Diyos kay Noe ang darating na hatol, ang mga tubig na babaha sa buong mundo, at ipinagkatiwala sa kanya ang isang dakilang gawain. Gumawa ka ng sasakyang pangligtas mula sa kahoy ng sipres, wika ng Panginoon. Gawin mo ito na may mga silid at balutin mo ito sa loob at labas ng alkitran upang hindi mapasukan ng tubig. Pagkatapos, ibinigay ng Diyos ang tiyak na mga tagubilin. Ang kaban ay dapat na 300 siko ang haba, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas. Gawan mo ito ng bubong na may siwang na 1 siko sa ilalim, paikot sa lahat ng gilid. Lagyan mo ng pinto sa gilid at hatiin mo ito sa ibaba, gitna at itaas na palapag. Napatigil si Noe sa pagkabigla, ngunit nagsalita ang may lalang ng isang pangako. Makikipagtipan ako sa iyo. Ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak ay papasok sa kaban. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Noe. Lumabas siya upang tipunin ang kahoy at sinimulang itayo ang sasakyan. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan habang dahan-dahang nabuo ang napakalaking estruktura. Sumama ang kanyang pamilya, nagtatayo sa ilalim ng araw at ulan habang ang iba ay nagtatawanan at nang-uuyam. Ngunit hindi sila tumigil. Dumating ang araw na hindi na kayang pigilan ng langit ang galit nito at ang lupa na tigmak sa dugo ng mga inosente ay umahon sa langit sa pagdaing. Parang ang planeta mismo ay humihingi ng katarungan. Dumilim ang araw sa hindi natural na paraan at isang kakaibang bigat ang bumalot sa kalupaan na parang may hindi na mababawi ang malapit ng mangyari. Pagkatapos, may nangyaring kahanga-hanga. Mula sa bawat lupain, nagsimulang maglabasan ng mga hayop, tila tinatawag ng isang hindi nakikitang panawagan na umalingaw-ngaw sa lahat ng may buhay. Dumating sila sa perpektong pares. Mga ibong makukulay ang balahibo, mga tahimik na ahas, malalakit maliliit na nilalang. Lahat ay naglakad na dalawa-dalawa patungo sa kaban para bang alam nila kung saan pupunta. Napatitig ang mga tao, walang masabi, hindi nila maipaliwanag kung paano naging maamo ang mga mababangis na hayop, tahimik na pumapasok sa kakaibang sasakyan. Tinanggap sila ni Noe, inilagay ang bawat pares sa tamang lugar ayon sa itinuro sa kanya. Pagkatapos ay pumasok siya sa kaban, kasama ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak na sina Sem, Ham at Hafet, at ang kanilang mga asawa.
Wala nang ibang sumunod, wala nang ibang naniwala. Pagkatawid ng huli sa pasukan, lumingon si Noe at muling tiningnan ang mundong kanyang nakilala, ang lupang kanyang binungkal, ang langit na kanyang minahal, at ang kasamaan na lumaganap sa lahat. Pagkatapos ay nangyari ito. Isang makapangyarihang tunog ang umalingaw-ngaw sa lupain. Ang pinto ay isinara sa kanilang likuran. Hindi ni Noe, kundi ng mismong kamay ng Diyos. Sandaling tumahimik ang lahat, parang huminto ang daigdig, at saka ito nagsimula. Nilamon ng kadiliman ang langit, isang tunog na parang kulog ang sumabog sa lupa habang bumukas ang mga kailaliman. Ang mga tubig na itinago mula pa sa simula ng mundo ay sumabog na may di mapigilang lakas. Bumulwak ang langit at nagsimulang bumagsak ang ulan ng walang patid. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi, hindi tumigil ang pagbuhos. Umapaw ang mga ilog, nawala ang mga taniman sa ilalim ng tumataas na tubig at naging isang malawak na dagat ang mundo. Nagkagulo ang mga tao, tumatakbo sa lahat ng direksyon, naghahanap ng mataas na lugar. Umakyat sila sa mga puno, sumigaw sa mga pangalan ng mga Diyos na walang kapangyarihan at nagmakaawang mailigtas, ngunit walang tumugon. Maging ang makapangyarihang mga Nephilim, ang mga higanting dating namumuno ng walang takot, ay kinapos ng hininga sa takot. Ang kanilang laki, ang kapangyarihang hindi matutumbasan, ay wala ng halaga ngayon. May mga nakita pang umaakyat sa matataas na bundok na agad ding nalunod. Nagtayo sila ng mga tore sa ibabaw ng mga haliging bato, kumapit sa pinakamatataas na sanga at lumangoy sa gitna ng kaguluhan. Si Gilgamesh, isa sa pinakamabangis, ay iniangat ang kanyang mga kamay sa madilim na langit at sumigaw, "Ito ba ang iyong paghihiganti?" Ngunit nilamon ng bagyo ang kanyang tinig at nalunod siya ng mga tubig. Si Og, isa pang titan, ay nagpupumiglas sa gitna ng dilubyo, gumagawa ng alon sa bawat langoy, ngunit siya man ay nilamon, walang laban, gaya ng isang dahon sa ilog. Isa-isang bumagsak ang mga Nephilim, nawala sa mga ipo-ipo at katahimikan. Ang kanilang mga sigaw ay tinabunan ng dagundong ng baha. At sa kailalimang pusod, narinig ng mga nakakulong na tagapanood ang lahat mula sa kanilang nagliliyab na selda. Nakatali sa ilalim ng bato at anino, pinakinggan nila ang poot na sila mismo ang pinagmulan. Si Azazel ay sumigaw sa kadiliman, basag ang tinig at puno ng sakit, walang takas sa kanyang kapalaran. Sa itaas, sa kaharian ng langit, naganap ang isang tahimik na paghuhukom. Binuksan ang mga sinaunang aklat at ang mga pangalan ng mga Nephilim, yaong mga sumuway sa banal, ay binura mula sa walang hanggang alaala. Wala nang bakas na mananatili sa talaan ng sangnilikha. Habang nililinis ng baha ang mundo, ang langit ay nagalak sa katarungan. Ang mga bituin na matagal nang natago ay nagsimulang lumusot sa ulap at unti-unting bumalik ang balanse ng lahat ng bagay na nabaluktot sa loob ng maraming salinlahi. Nagbago ang lahat. At habang nangyayari ito, ang kaban ay lumutang mag-isa sa ibabaw ng kalaliman, dala-dala ang huling hininga ng pag-asa. Ang mga biga nito ay umuungol sa bigat ng bagyo, ngunit nanatili itong matatag. Sa loob, lumuhod si Noe sa panalangin. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit matatag, itinataas sa langit habang gumugulong ang kulog sa labas. Patuloy na tumaas ang tubig hanggang sa ang pinakamataas na bundok ay nalunod sa ilalim ng baha. Wala nang natira, walang tao, walang hayop, walang ibong may hininga. Lahat ng buhay ay naglaho maliban sa mga iningatan sa loob ng kaban. Lumipas ang panahon at unti-unting bumaba ang baha. Araw-araw, humupa ang tubig at sa wakas, sa unang pagkakataon matapos ang tila walang hanggan, sumilip ang lupa sa ilalim ng papaliwanag na langit. Sa kalaunan, tumaong ang kaban sa mga taas ng Ararat, nakatindig bilang isang monumento ng kaligtasan sa isang muling isinilang na mundo. Sa loob, naghintay si Noe, pinagmamasdan ng abot tanaw,
umaasa. Binuksan niya ang isang maliit na bintana at pinalipad ang isang uwak. Lumipad ito paikot-ikot, naghahanap ng tuyong lupa, ngunit walang nakita. Makalipas ang ilang araw, pinalaya ni Noe ang isang kalapati. Lumipad ang kalapati sa malawak na kalangitan. Sa una, bumalik ito na walang dala. Hindi nito nakita ang lugar na mapagpapahingahan. Ngunit naghintay si Noe. Pagkaraan ng 7 araw, bumalik ang kalapati. Ngunit ngayon, may dala na ito sa tuka, isang sariwang dahon ng olibo. Napuno ng pag-asa ang puso ni Noe. Ang lupa ay muling naghihilom. Pagkalipas ng 1 linggo, muli niyang pinalipad ang kalapati at sa pagkakataong ito, hindi na ito bumalik. Iyon ang palatandaan, lumitaw na ang tuyong lupa at maaari nang magsimula muli ang buhay. Nang sa wakas ay lumabas sila mula sa kaban, pumasok sila sa isang muling isinilang na mundo. Malinis ang mga parang hinugasan at pinadalisay. Ang hangin ay magaan at bago. Nagniningning ang mga bundok sa ilalim ng maliwanag at dalisay na kalangitan. Tahimik na tumayo si Noe, pinagninilaya ng bigat ng lahat ng naganap. Pagkatapos, batid kung ano ang dapat gawin, nagtumpok siya ng mga bato at nagtayo ng isang mapagpakumbabang dambana. Doon, nag-alay siya ng hain, malilinis na hayop bilang pasasalamat. Umakyat ang usok na parang mabangong handog, isang tahimik na panatang puno ng tiwala para sa darating. Muling nagsalita ang Diyos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang humatol, kundi upang mangako. Pagmasdan niya ang sariwang lupa at sinabi niya, "Hindi ko na muling isusumpa ang lupa dahil sa tao. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng may buhay gaya ng ginawa ko." Ang pangakong iyon ay hindi lamang isinulat sa salita kundi sa langit mismo. Isang makinang na arko ang lumitaw sa kalangitan, isang bahaghari, malawak at nagniningning, nakabitin sa pagitan ng ulap at araw. Ito ang tanda ng isang walang hanggang tipan, paalala sa lahat ng salinlahi na binigyan ng Diyos ang mundo ng isang panibagong simula. Mula noon, sa tuwing uulan at sisilip ang liwanag, lilitaw ang tandang iyon. Patunay ng pangakong ginawa sa sangnilikha. Naipatupad na ang katarungan, ngunit ngayon isang bagong kwento ang magsisimula, isa na nakaugat sa awa at pag-asa ng panunumbalik. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang kumalat ang pamilya ni Noe sa muling binuhay na lupa. Ang kanyang mga anak, sina Sem, Ham at Japhet, ay nagtungo sa magkakaibang direksyon. Dala-dala ang alaala ng baha at ang pangako ng pagtubos. Si Ham ay nagtungo sa timog, sa mga maiinit na lupain, sa matabang lambak ng Ehipto at sa malalawak na kapatagan ng Canaan, nagtayo ang kanyang mga inapo ng mga lungsod at tore. Mula sa kanyang lahi, nagmula si Nimrod, kilala bilang isang makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon at tagapagtatag ng mga dakilang lungsod gaya ng Babel, Erek at Nineveh, mga lugar na nakilala sa kanilang karangyaan at pag-aalsa. Si Japhet ay tumungo sa mas malamig na mga lupain sa hilaga, sa mga bundok at malalayong rehiyon. Mula sa kanya nagmula ang mga tao at kulturang lalampas pa sa inaasahan ni Noe. Si Sem ay nanatili malapit sa landas ng pangako. Ang kanyang mga inapo ay bubuo ng isang bayang kilala sa kanilang pananampalataya. Sa kanila manggagaling ang mga patriarka, mga propeta at sa huli ang pinagmumulan ng pagpapala para sa buong daigdig. Habang dumaan ang mga henerasyon, nagsimulang dumami ang mga wika ng tao. Minsan, iisa lamang ang wika ng sangkatauhan, ngunit ang pagkakaisang iyon ay nagkawatak-watak. Ang mga salita ay naging mga pader at mula sa mga hadlang na iyon ay lumitaw ang mga bagong kultura, bagong bansa at natatanging pagkakakilanlan. Muling napuno ang lupa, ngunit ngayon ng maraming tinig, bawat isa ay may dalang sariling kasaysayan. Gayunman, mula sa loob ng mga umuusbong na sibilisasyon, unti-unting sumingaw ang mga bulong ng sinaunang daigdig.
Pagkatapos ng baha, pinaniwalaan na ang lahat ng kasamaan ay nahugasan na. Ang kaban ay dumaong sa mga dalisdis ng Ararat at kasabay nito ang mga Nephilim, ang mga higante ng dating mundo ay inakalang tuluyang nawala. Ngunit marahil ay hindi iyon ang buong kwento. Ang salaysay sa Biblia ay nagtatapos sa ganap na paglipol ng buhay at isang mundong nilinis ng tubig. Gayunman, may ilang sinaunang kasulatan at nakalimutang tradisyon na tumutukoy sa isang mas nakababahalang posibilidad na ang pamana ng mga higante ay hindi nawala, kundi naipasa, na itago sa dugo ng tao. Ayon sa mga salaysay na ito, isa sa mga asawa ng anak ni Noe, marahil mula sa lahi ni Ham, ay maaaring hindi na malayang nagdala ng bakas ng bumagsak na lahi sa kanyang dugo. Hindi siya higante, ngunit maaaring nadungisan ang kanyang pinagmulan. At kung totoo ito, maaaring ito ang dahilan kung bakit, makalipas ang ilang henerasyon, muling lumitaw ang mga higante, hindi bilang mga pinuno ng mundo, kundi bilang mga anino, labi ng isang panahong matagal nang lumipas. Hindi ito mga alamat lamang, binanggit sila mismo sa Biblia. Sa mga aklat gaya ng Deuteronomio at Josue, inilarawan ang buong mga tribo na kilala sa kanilang napakatangkad na anyo at pambihirang lakas. Ang mga anakim ng Hebron ay napakalalaki na ang mga espiya ng Israel ay nakaramdam ng pagiging insekto sa kanilang harapan. Ang mga Repaim, kilala rin bilang mga tahimik, ay nanirahan sa rehiyon ng Bashan. Ang mga Emim, tinawag na mga kakilakilabot, ay ginambala ang mga lupain ng Moab. Nariyan din ang mga Zamzumita, kilala sa kanilang kabangisan, at ang mga Zuzita, mga Avita, at iba pa, mga lahing ikinalat sa sinaunang lupain na lahat ay inilarawan bilang mga higante o inapo nila. Maging ang kanilang mga lungsod ay nagsilbing patunay ng kanilang alamat. Ang Bashan, pinamunuan ni Haring Og, na ang bakal na higaan ay higit sa 13 talampakan ang haba. Ang Hazor, na napapalibutan ng mga pader na gawa sa dambuhalang bato. Ang Ashdod, Gath at Ashkelon, mga lungsod ng mga Filisteo na ayon sa ilang tradisyon ay may mga pundasyong itinayo ng mga higante bago pa ang baha at kalaunan ay minana ng kanilang mga kaangkan. Sa ngayon, may mga natuklasang guho ng mga gusaling ginawa sa mga batong napakalaki na kahit ang makabagong makinarya ay mahihirapan na igalaw ang mga ito. Ang mga pader ng Bashan sa partikular ay tila hindi gawa ng karaniwang tao kundi bakas ng mga Titan. Naniniwala ang ilang mananaliksik na ang mga ito ay hindi lamang mga kuta kundi pagsubok na labanan ang katarungan ng langit na tila sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga lungsod na panghabambuhay, nais ng mga higante na suwayin ang kanilang kapalaran. Bagamat hindi nakaharap ng mga unang salinlahi ng Israel ang mga orihinal na Nephilim, hinarap naman nila ang mga naiwan nito. Makalipas ang ilang siglo nang pinamunuan ni Moises ang mga Israelita patungo sa lupang ipinangako sa kanila, iniutos ng Diyos na magpadala siya ng 12 espiya upang galugarin ang Kanaan. Sa loob ng maraming araw, silang naglakbay, tumawid sa mga ilog, dumaan sa mga gubat at burol. Nakita nila ang matatabang lupain, masaganang ubasan at malalaking lungsod na tila mga batong bundok. Ngunit isang tanawin ang nagpayanig sa kanilang kaluluwa. Naroon nakita nila ang mga anak ni anak, mga lalaking napakataas at nakakatakot, kaya't matagal nang iniuugnay sa mga sinaunang higante. Nang bumalik ang 12 tiktik, 10 sa kanila ang nagsalita sa takot. May mga higante roon, mga inapo ni anak, sabi nila, nanginginig ang boses. Para kaming mga tipaklong sa aming sariling paningin at sigurado kaming ganoon din ang tingin nila sa amin. Nagpanik ang buong kampo. Nang gabing iyon, humagulgol ang mga tao at tumalikod kina Moises at Aaron. Bakit tayo dinala ng Panginoon dito? Sigaw nila.
Para lang mamatay sa tabak, bumalik na lang tayo sa Ehipto. Lumubog sa kawalan ng pag-asa ang kanilang mga puso. Ngunit may dalawang lalaking tumindig. Lumapit sina Josue at Caleb, matatag ang boses sa gitna ng kaguluhan. Kung kalugod-lugod tayo sa Panginoon, sabi nila, dadalhin niya tayo sa lupaing ito at ibibigay sa atin. Huwag kayong matakot sa mga taong naroon. Madali lang natin silang mapagtatagumpayan, parang pagkain ng tinapay. Wala na silang proteksyon, ngunit ang Panginoon ay nasa atin. Sa gitna ng takot, naging sinag ng pag-asa ang kanilang mga salita, paalala na walang higante, walang kaaway, walang pader ang hihigit sa Diyos na kasama nila. Lumipas ang mga taon at unti-unting natupad ang pangako. Pagkatapos ni Moises, si Josue ang naging pinuno at tumawid ang bayan ng Israel sa ilog Jordan. Handa na silang angkinin ang lupang ipinangako sa kanilang mga ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob. Isa-isa, bumagsak ang mga kuta ng Canaan. Ang Hebron, tirahan ng mga Anakim, ang naunang bumagsak. Ang mga higanteng dating kinatatakutan ay sila namang nanginig sa takot. Kasunod ang Dabir, isang lungsod na kilala sa sinaunang karunungan at pagsamba, ngunit hindi nito kinaya ang Diyos ng Israel. Sumunod ang Anab, isa pang muog kung saan dating naninirahan ang mga higante. Wala ni isa sa kanila ang nakalaban sa dumarating. Ang bawat laban ay higit pa sa isang labanan, ito'y isang paglilinis. Sa bawat tagumpay, gumuho ang mga altar sa huwad na mga Diyos. Ang mga templo ng maling pagsamba ay giniba. Pagkatapos ay dumating ang huling hamon, si Og, hari ng Bashan. Alamat ang laki niya. Maging sa Biblia, isinulat ang haba ng kanyang kama na bakal, mahigit 13 piye. Bilang patunay ng kanyang lakas, siya ang huling Rephaim, buhay na anino ng madilim na nakaraan. Ngunit ang bayang Israel, pinalakas ng kamay ng Diyos, ay hindi natakot. Si Og ay natalo sa labanan at kasama niya ang kanyang hukbo. Winakasan ang kanyang paghahari. Ang dating hindi matitinag ay naging abo. Ang mga simbolo ng kanyang kapangyarihan, ang mga idolo, ang mga altar, ang mga pangalan ay nabura. Ang mga anino ng mga Nephilim, ang kanilang madilim na pamumuno at paghihimagsik ay tuluyang natahimik. Sa pamamagitan ng pagsunod ng tapat na bayan, ginabayan ng tinig ng buhay na Diyos, nagsimulang magbago ang lupain. Ang lupang pangako ay hindi na pinamumugaran ng lumang kapangyarihan. Handa na itong maging tahanan kung saan matutupad ang pangako. Ngunit hindi tuluyang nawala ang mga alamat tungkol sa mga higante. Kahit nang mamuno ang mga hukom at magpalit-palitan ang mga hari, nanatili sa puso ng mga tao ang mga kwento ng mga dambuhalang mandirigma. At sa lupain ng mga Filisteo may isang lumitaw, nakakatakot na parabang dala niya ang hininga ng sinaunang mga Nephilim, si Goliath ng Gath. Halos 10 piye ang taas niya. Ang kanyang baluting tanso pa lang ay kasintimbang ng isang ganap na lalaki at ang kanyang sibat ay makapal at mahaba na parang tukod ng manghahabi. Sa loob ng 40 araw, tuwing umaga at gabi, lumalabas siya. Ang kanyang tinig ay dumadagundong sa kabundukan. Pumili kayo ng isang lalaking lalaban sa akin, sigaw niya. Kapag natalo niya ako, maglilingkod kami sa inyo. Pero kung ako ang manalo, kayo ang magiging alipin namin. Nabihag ng takot ang hukbo ng Israel. Walang mandirigmang nangahas na tanggapin ang hamon. Dumating si David, isang batang pastol na ipinadala upang magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Bata pa at walang armas, nagalit si David sa mga pang-iinsultong ibinabato sa Israel. Walang pag-aalinlangan, humiling siyang dalhin kay Haring Saul. Inalok siya ng hari ng baluti pero tumanggi si David. Sa halip, dinala niya ang kanyang tungkod, tirador, 5 makinis na bato mula sa sapa at matatag na pananampalataya.
Paglapag niya sa labanan, pinagtawanan siya ni Goliath, pero matapang na sumagot si David gamit ang mga salitang bumabalik-balik sa kasaysayan. Ikaw ay lumalapit na may tabak at sibat, pero ako'y lumalapit sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng hukbo ng Israel, ang iyong nilapastangan. Ngayon, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Malalaman ng buong mundo na may Diyos sa Israel. Habang papalapit si Goliath na may panlalait, tumakbo si David papunta sa kanya nang walang alinlangan. Kumuha siya ng bato, isinakay sa tirador at mabilis na pinakawalan papunta sa higante. Mabilis ang bato, tumama sa noo ni Goliath. Bumaon ito ng malalim, nayanig si Goliath at bumagsak ng nakadapa sa lupa. Umuga ang lupa sa ilalim niya. Walang pag-aatubili, nilapitan ni David ang nakahandusay na higante. Kinuha niya ang mismong tabak ni Goliath at sa isang malakas na hampas, tinanggal ang ulo nito. Itinaas niya ito at idineklara ang tagumpay na ito ay sa Panginoon. Ngunit hindi pa tapos ang panahon ng mga higante. Isinulat sa Biblia na may mga higanting muling lumitaw sa mga susunod na taon, patuloy na bumangon mula sa lupaing Filisteo na parabang ayaw maputol ang sinaunang lahi. Sa isang matinding labanan, isang dambuhalang mandirigmang nagngangalang Ishbi-Benob may dalang mabigat na sibat na tanso ang nagtangkang patayin si David na nooy matanda na. Pero si Abishai, anak ni Zeruya at isa sa pinagkakatiwalaang mandirigma ni David, ang sumaklolo at pumatay sa higante bago pa ito makasuntok. Sa isa pang pagkakataon, isang higante na nagngangalang Saf ang lumaban, pero si Sibekai na Hushathite ang humarap at tumapos sa kanya. Kalaunan, narinig ang pangalang Lahmi, kapatid daw ni Goliath. Kasing bangis din ang kanyang sibat. Ngunit sa isang matinding labanan, tinalo siya ni Elhanan, anak ni Jair mula Bethlehem, at muling nawalan ng kampeon ang mga Filisteo. May isang kwento tungkol sa isang lalaki mula sa Gath, nakakatakot ang itsura, may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa, 24 lahat. Ang anyo pa lang niya ay nakakatakot na, ngunit natalo siya ng isang lingkod ng Diyos, si Jonathan, anak ni Shimir at pamangkin ni David, na buong tapang na hinarap siya at winakasan ang kanyang kayabangan. Ang bawat isa sa mga higanting ito ay nagdala ng anino ng sinaunang mga Nephilim. Iniisip na sila'y di matatalo, pero lahat sila ay bumagsak sa isang bagay na hindi nila maunawaan, pananampalataya at pagsuko. Pagkalipas ng maraming taon sa panahon ng propetang si Daniel, isang ibang uri ng pangitain ang lumitaw, hindi mula sa laman, kundi sa anyo ng panaginip. Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, ay nanaginip ng isang dambuhalang rebulto. Ang ulo nito ay ginto, ang dibdib ay pilak, ang tiyan ay tanso, ang mga binti ay bakal, at ang mga paa ay halo ng bakal at putik. Si Daniel, na ginabayan ng banal na karunungan, ang nagpaliwanag na ang rebulto ay sumasagisag sa mga darating na kaharian ng tao. Ngunit ang kakaibang material ng mga paa ang may pinakamalalim na kahulugan. Gaya ng nakita mong bakal na hinaluan ng putik, ganun din ang mangyayari. Sila'y makikihalubilo sa mga anak ng tao, ngunit gaya ng bakal na hindi naghahalo sa putik, sila'y hindi tunay na magkaisa. Hindi ito simpleng mensahe, ito'y may mas malalim na pahiwatig. Ang pariralang makikihalubilo sa mga anak ng tao ay wala sa ibang bahagi ng Biblia. Ipinapahiwatig nito ang isang bagay na hindi likas, isang pagsasanib na labag sa disenyo. Marami ang naniniwalang ito'y tumutukoy sa nangyari noong panahon ni Enoch. Noong sinubukan ng mga watchers na pagsamahin ang kanilang lahi sa tao, lumitaw ang mga nilikhang tiwali at kakaiba. Ang mga salita ni Daniel ay nagpapahiwatig na mauulit muli ang ganitong gawain, hindi sa mga bukirin o sinaunang lungsod, kundi sa mga lihim na laboratorio, lihim na pakikipag-alyansa at mga tore
na itinayo hindi upang parangalan ng Diyos, kundi upang agawin ang kanyang trono. Sa mga aklat na hindi kasama sa Biblia, tulad ng aklat ng mga higante, sinasabing ang dugo ng mga bumagsak na nilalang ay hindi tuluyang nawala at may isang nakatagong plano na naghihintay pa rin sa dilim ng panahon. Ayon sa propetikong mga sulat ni Enoch, nang nalunod ang mga Nephilim sa baha, ang kanilang mga espiritu ay hindi umakyat sa langit ni bumaba sa Sheol tulad ng mga kaluluwa ng tao. Hindi sila tinanggap ng langit ni inako ng lupa. Sila'y isinumpa upang magpagalagala. Dahil isinilang sila mula sa labag sa batas na pagsasama ng tao at espiritong bumagsak, ang kanilang mga kaluluwa ay naging marumi, hindi kabilang sa Diyos ni sa mundo ng tao. Ang kanilang kaparusahan ay magpalaboy ng walang katawan, walang patutunguhan. Mga palaboy, mga demonyo, mga espiritong walang anyo, walang kapahingahan, nagsimula sa isang walang katapusang paghahanap upang angkinin ang katawan ng tao. Hindi pagkain o inumin ang kanilang hinahanap, kundi kapangyarihan. Nais nilang kontrolin ang isipan, pag-alabin ang galit, gisingin ang pita, at ipalaganap ang dungis na minsang dumaloy sa kanilang dugo. Isinulat ni Enoch kung paano ang mga ligaw na espiritong ito ay nagdala ng kasamaan, sakit, panlilinlang at tukso. Sila'y mga alingaw-ngaw ng isang matagal ng kasalanan, isang pagkakamaling patuloy na bumubulong mula sa dilim. Sila'y nagpapasimula ng karahasan, nagpapalakas ng pagnanasa at kumokontrol sa mga mahina. Dito nagsisimulang magtagpo ang iba't ibang paniniwala, Hudyo at unang Kristiyano. Naniniwala ang ilang sinaunang pantas na ang mga espiritong ito ay ang tinatawag nating mga demonyo, mga kaluluwang walang pahinga, walang anyo, laging naghahanap ng masasangkot, madadala o mararahuyo at hilahin ang iba patungo sa kanilang sumpang kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit mismong si Jesus, pagkalipas ng maraming siglo, ay hinarap ng tuwiran ang mga masasamang puwersang ito. Sa una niyang mga pampublikong gawa, hindi mga eskolar o pinunong panrelihiyon ang unang kumilala sa kanya, kundi ang mga espiritu mismo. Ang mga kaluluwang ito na isinumpa, mga anak ng rebellion ng Watchers, ay nanginig sa takot sa kanyang presensya. Isa sa mga espiritong ito na nasa katawan ng isang lalaki sa sinagoga ay sumigaw sa takot. "Bakit ka narito, Jesus ng Nazareth? Wawasakin mo ba kami? Kilala kita, ikaw ang hinirang ng Diyos." Hindi ito tanong, isa itong takot na pagkilala sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan. Alam ng mga espiritong ito ang isang bagay na hindi pa naunawaan ng mga tao. Napagtanto nila na nagsisimula ng matupad ang sinaunang propesiya ni Enoch at nauubos na ang kanilang oras. Sa isang salita lamang pinalayas sila ni Jesus, "Lumayas ka." Ngunit hindi roon nagwakas ang kwento. Nagpatuloy ito sa huling aklat ng Biblia, ang pahayag. Sa Kabanata 9, ang ikalimang trumpeta ay tumunog at may nagsimula na napakalalim. Sa pagtunog nito, nakita ni Juan ang alagad na minahal ni Jesus ang yumuko sa kanya sa pamamagitan ng espiritual na pangitain, ang isang bumagsak na bituin na tumanggap ng susi. Binuksan ng susi ang kalaliman. Nang bumukas ito, may nakakatakot na nangyari. Mula sa kailaliman ng lupa, sumambulat ang isang hukay, nagpapalabas ng makapal na usok na tumakip sa lahat ng bagay. At mula sa ulap na iyon, nagsimulang lumabas ang mga nilalang. Tinawag silang mga balang, ngunit hindi sila mga insekto. Sila'y mga baluktot na halimaw, may mukhang tulad ng tao, mahahabang buhok na parang babae, ngunit bibig na sumisira tulad ng leon. Sila'y may suot na baluting bakal, at ang kanilang mga pakpak ay gumagawa ng ingay na parang karwaheng paparating sa labanan. Hindi sila nagdadala ng kamatayan, sila'y tagapagdala ng sakit.
Sa loob ng 5 buwan ay pinahirapan nila ang sangkatauhan at ang mga tinamaan nila ay hindi mamatay kahit gaano pa man nila ito gustuhin. Pagkatapos ay isinulat ni Juan ang isang nakakakilabot na bagay. Ang mga nilalang na ito ay pinamumunuan ng isang hari, ang anghel ng kailaliman. Ang pangalan niya sa Hebreo ay Abaddon at sa Griego, Apollyon. Ang pangalang ito tahimik sa loob ng maraming panahon ay muling lumitaw. Abaddon, isang prinsipe ng ilalim ng mundo, sinasabing isa sa mga pinuno ng mga bumagsak na Watchers. Minsan siyang tumayo sa tabi ni Azazel at Semjaza. Tumulong siyang ikalat ang kadiliman at gumawa ng malulupit na kasunduan sa dugo. Siya'y iginapos sa ilalim ng lupa noong panahon pa ni Enoch. Ngunit ngayon siya'y malaya na, yumanig ang lupa, bukas na ang kailaliman. Ang sinaunang mga nilalang, ang mga isinilang sa ipinagbabawal na pagsasama ng banal at tao, ay muling bumangon. Wala man silang tunay na katawan o kaluluwa. Bumalik sila hindi sa parehong anyo, kundi sa makasagisag, espiritual at apokaliptikong mga pangitain. Hindi na sila lumalaban gamit ang mga sandata. Ngayon, sila'y nagmamarka, kumokontrol at nakaka-impluensya. Inihahanda nila ang daan para sa sukdulang panlilinlang, mga tagapagdala ng huling at pinakamatinding kasinungalingan at nananatiling walang kamalay-malay ang sangkatauhan. Ngunit nagpapatuloy ang pangitain. Sa Kabanata 13, dinala si Juan ng Espiritu upang saksihan ang huling panahon at ang nakita niya ay parehong nakakatakot at pamilyar. Ang umangat mula sa dagat ay hindi lamang hayop. Isa itong bangungot na pinaghalu-halong anyo, punong-puno ng kahulugan. Kumilos ito gaya ng leopardo, mabilis at elegante, ngunit ang lakas ay gaya ng oso at ang tinig ay parang leon na handang lumapa. Ang mga sungay nito ay may koronang nagniningas na tila apoy at ang bibig nito'y bumuga ng mga salitang napakasama, tila mga talim na humihiwa, nilalapastangan ang lahat ng bagay na banal. Ang halimaw na ito ay hindi lang mabangis, ito ay may tunay na kapangyarihan. Naghari ito, namuno ng may puwersa, at ang mga tao sa buong mundo ay tumingin dito na may paghanga, parang matagal na nila itong hinintay, na parang may malalim na bahagi sa kanilang loob na kumilala rito at yumuko ng walang tanong. Ngunit hindi ito ganap na bago. Sa loob ng nakakatakot nitong anyo ay may mga piraso ng isang sinaunang kwento. Taglay nito ang bakas ng matagal nang nawalang kasamaan, isang baluktot na refleksyon ng pagmamataas na minsang nasa mga higante noon. Hindi lang pamumuno ang nais ng halimaw na ito, nais nitong sambahin. Sa puso ng masama nitong layunin ay ang orihinal na hangarin ng mga bumagsak. Lumikha ng sarili nilang bersyon ng sangnilikha, bumuo ng sarili nilang mga anak, sarili nilang pamumuno, isang madilim na panggagaya sa banal na kaayusan. At ang mundo na bighani sa lakas nito ay sumuko at tinanggap ang marka nito. Ngunit panandalian lang ang oras nito at dumating ang Kabanata 20 ng pahayag. Si Satanas ay pinayagang makalaya sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, tinipon niya ang mga tribo mula sa malalayong lupain, mga taong galing sa dulo ng mundo, Gog at Magog. Hindi bago ang mga pangalang ito. Noong unang panahon pa lang ay binanggit na sila ng propetang si Ezekiel bilang mga mababangis na kaaway mula sa hilagang dulo lumalaban sa Israel. Ngayon, sa huling kabanata ng kasaysayan ng sangkatauhan, sila'y muling lumitaw. Ngunit hindi lang bilang mga bansa, kundi para bang may dala silang bakas ng ipinagbabawal na lahi.
Ayon sa mga alamat, sina Gog at Magog ay isinilang mula sa kasamaan, isinara ni Alexander the Great sa likod ng matataas na bundok, kasama ang mga baluktot na nilalang, mga higante, mga binagong nilalang na naghihintay ng araw ng paglaya. Dumating na ang araw na iyon. Pinalibutan ni Gog at Magog ang bayan ng Diyos. Kumalat ang kanilang mga sundalo na parang alon sa buong lupa. Sila ay di mabilang at mababangis, pinapatakbo ng galit na kasing tanda ng mga Nephilim. Ngunit walang digmaan, bumaba ang apoy mula sa itaas at sa isang iglap, lahat ay nawala. Gaya ng baha noong panahon ni Noe, gaya ng apoy sa Sodom, dumating ang hatol ng Diyos na may ganap at walang kapantay na kapangyarihan. Pagkatapos, naglaho ang langit at lupa sa harap ng kanyang mukha. Isang puting trono ang kumislap sa liwanag, binuksan ng mga talaan at ang mga patay, sikat man o limot, ay tinawag. Nagsimula ang huling paghuhukom. Nahati ang langit at lumitaw ang tapat at matuwid na sakay. Nakasakay siya sa isang puting kabayo at ang pangalan niya ay Salita ng Diyos. Hindi siya nag-iisa. May kasunod siyang hukbo, nakasuot ng maliwanag at dalisay na lino, handa at naghihintay. Sila'y mga anghel at mga kaluluwang tinubos, hindi naghahanda para sa digmaan gamit ang armas, kundi para sa isang tagumpay na naisulat na bago pa nagsimula ang panahon. Bumalik ang Mesiyas. Sa kanyang presensya inilagay ang mga trono, isiniwalat ang mga aklat ng kawalang hanggan at binanggit ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Ang sinaunang kaaway, ang ahas, ay itinapon sa lawa ng apoy kung saan ang kanyang pagdurusa ay hindi na matatapos. Ang mga bumagsak na anghel, yaong mga lumisan sa kanilang kinalalagyan at nagdala ng kapahamakan sa sangkatauhan, ay tumanggap ng kanilang huling parusa. At ang mga Nephilim, ang mga isinilang sa ipinagbabawal na pagsasanib, mga nilalang na lumabag sa disenyo ng paglikha, ay hinatulan din. Wala silang katawan, walang dangal at walang takas. Ang kasamaan at pagkawasak na minsang kanilang ikinalat ay bumalik sa kanila bilang ganap na katarungan. Lahat ay humaharap sa kani-kanilang tadhana. Ngunit wala sa lahat ng ito ang bago. Bago pa man ang baha, bago pa lumakad si Abraham sa lupa, na ipahayag na ang kahihinatnan ng labanan, ang banggaan ng banal, at ng tiwali ay aabot sa wakas. At nakita ito ni Enoch sa kanyang mga makalangit na pangitain, na saksihan niya ang isang sandali na yayanig sa mga henerasyong hindi pa isinisilang. Nakita niya ang huling sandali. Nakita niya ang dakilang hukom na dumarating at hindi siya nag-iisa. Nakita ni Enoch ang anak ng tao na bumababa mula sa langit. Napapalibutan ng di mabilang na mga banal, nagniningning sa layunin, handang isakatuparan ang paghuhukom laban sa lahat ng kasamaan. Ito ang isinulat ni Enoch, masdan, dumarating ang Panginoon kasama ang libu-libong banal upang maghatid ng katarungan sa lahat. At makalipas ang maraming taon, inulit ni Judas ang parehong mga salita sa kanyang sulat, upang ilantad at hatulan ang lahat ng nabubuhay sa paghihimagsik na gumagawa ng masasamang bagay sa masasamang paraan at nagsasalita ng paghamak laban sa kanya. Hindi nawala ang pangitain ni Enoch. Iningatan ito sa paglipas ng panahon at pinagtibay ng Espiritu sa mga sulat ng bagong tipan. Dahil ang mismong anak ng tao na itinakwil at ipinako sa krus ay muling darating, hindi na bilang isang maamong kordero, kundi bilang isang umuungal na leon, hindi na lingkod, kundi isang haring naghahari. Ang kanyang pagbabalik ay magiging kakilakilabot sa mga lumaban sa kanya, ngunit puno ng kagalakan para sa mga nanatiling tapat. Mabubukas ang langit at bawat tiwaling kapangyarihan ay yayanig hanggang sa kaibuturan nito. Dahil ang hatol na ipinahayag ni Enoch ay naghihintay pa ring matupad, at ang anak ng tao ay hindi nakalimot
darating siya, at kasama niya ang paghuhukom na magtatakda magpakailanman sa kapalaran ng mga anghel na naghimagsik at ng mga espiritong ligaw na lubhang nakasakit sa sangkatauhan, dahil ang kwento ng Nephilim, ng mga watchers, ng mga higante, at ng kanilang mga espiritong walang katawan ay hindi lang sinaunang alamat. Ito ay isang buhay na babala, isang paalala na ang parehong uri ng kasamaan ay patuloy na sumusubok, impluwensyahan ang bawat bagong henerasyon. Ngayon, ang mga pagsasanib ay hindi na sa pagitan ng mga anghel at kababaihan, kundi sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. At marami, gaya nung panahon ni Noe, ay naaakit sa anyo sa mga bagay na kumikislap o umaatungal sa lakas, hindi namamalayang ang parehong pagmamataas na nagdulot ng pagbagsak ay nasa gitna pa rin. Kaya't sinasabi ng kwentong ito, maging maingat sa kung ano ang pinaghalo. Hindi lahat ng ideyang mukhang malalim ay mula sa Diyos at hindi lahat ng hinahangaan ng mundo ay katotohanan. Ang ilang turo ay isinilang sa kayabangan, ngunit nagbabalat kayo bilang banal na karunungan. Ang ilang kilusan ay lumalakas, ngunit taglay ang parehong mapanghimagsik na puso na nasa mga higante, mapagmataas, suwail at tiwali. Sa panahon ni Enoch, iilan lang ang nakinig. Sa panahon ni Noe, iisang pamilya lang ang naligtas. At ngayon, ang parehong babala ay patuloy na nagsasalita. Huwag mong ibigay ang iyong kaluluwa sa mga nagsasalita ng may kapangyarihan ngunit walang katotohanan. Huwag kang magpadala sa hatak ng pinaghalo ng nadunggisan ng walang lugar sa Diyos. Hindi siya nagbago. Ang parehong Diyos na humatol sa mga anghel noong sila'y nagkasala, na lumubog sa tubig ang buong lupa at nag-ingat kay Noe sa loob ng arka, ay nangakong iingatan ang kanyang bayan kahit sa gitna ng apoy. Habang ang ilang espiritu ay patuloy na gumagala, naghahanap pa rin ng madungisan, may isa na patuloy na nakaupo sa trono sa itaas. Banal ang kanyang pangalan, siya'y tapat, siya'y makatarungan, at ang kanyang pangako ay nananatiling matatag. Habang lumilitaw pa rin ang bahaghari sa kalangitan, habang ang pagsikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa buong daigdig, patuloy na inaalala ng Diyos ang kanyang sumpa. Ang kwento ng mga Nephilim ay paalala sa atin na sa mundong puno ng magulong tinig at halo-halong mensahe, hindi lahat ng kumikislap ay mula sa Diyos. Kaya ngayon, higit kailanman, kailangan natin ng malinaw na pagkilatis. Maraming salamat sa panunood at pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Kung nahanap mong makahulugan ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang ganitong nilalaman. Naway pagpalain ka ng Diyos, ingatan at gabayan sa bawat hakbang ng iyong buhay.